City po. Noong mga sumunod na linggo po, nagkaroon po tayo ng series tungkol po sa integridad po, pagiging buo ng ating pagkatao sa harap ng Panginoon para po tayo maging matatag, maging matibay. Ngayon, meron po tayong tatalakay na isa na pong aralin na kung saan magkakaroon po kayo ng medyo intriguing na pananaw. Kasi meron pong sumubok nito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Katunayan, for all eternity, this being was condemned. Ito pong ginawa niya, sinubukan po niya ay naging undoing po niya. Sinubukan po niyang tapatan ng Panginoon. Sinubukan po niyang maging kapantay ng Diyos. Siya po isang nilalang ng Panginoon. Ang tawag po sa kanya, masterpiece po, obra maestra. Katunayan po, sa lahat po ng mga anghel, siya po ang inatasan ng Panginoon para maging praise and worship leader ng kalangitan. Siya po ay tinatawag na anghel ng liwanag. Ang tawag po sa kanya ay Lucifer. At dahil po sa kanyang ningning, hindi lamang po sa nakikita pong liwanag sa kanya, kundi po yung ganda ng tinig at biyasa po siya sa lahat ng uri ng instrumento at kung paano po niya i-lead ang mga anghel po para purihin at pasalamatan ng Panginoon, kadaki-dakila po siyang pagmasdan. Ngunit, ang papuri na ibinibigay po sa kanya ay pumasok sa kanyang isip at puso. Kinain ito ng kanyang pagkalalang sa kanya pong being po. He was now consumed with this ambition. Kung magaling ako, sabi niya, dapat malampasan ko ang gumawa sa akin. At dahil po sa kanyang pagnanasa na higitan ang ating Panginoon, siya po ay nasipa palabas ng kalangitan. Bumagsak po siya dito sa kalupaan. At ang kanyang pangalan ay binaligtad po. Mula po sa pagiging Lucifer, siya po ay naging Satanas. Amen? Naging Satanas po ang tawag po sa kanya. Nabigkas po sa, I think, Ezekiel 14 or 15 po yun. Naging simbolo pa nga. Siya po yung parang pinuno sa tiro. At sabi ng Panginoon, binagsak kita kasi sa iyong kahambugan. Ngayon, meron pong paraan na kung saan bumagsak si Satanas, pwede po tayong magtagumpay. Kung saan po hindi kayang natapatan ni Satanas ang Panginoon, pwede po tayong pumantay sa Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Mukhang biglang tumahimik. Naniniwala ba kayo na pwede tayong pumantay sa Diyos? Yung mga naniniwala po, pakitaas ang kamay. Yung mga hindi naniniwala, pakitaas ang kamay. Yung hindi makapaniwala, so ito po ang ating tatalakayin ngayon. Paano tayong papantay sa ating Panginoon? Hindi po nakita ni Satanas ang sikreto. Ngunit bibinigay ang Panginoon ng pamamaraan kung paano tayo papantay sa Kanya. Mismo ang Diyos ang nagpahayag nito. Ito po naagulat doon. Kaya po ang title po mismo natin ito, sabay-sabay po nga nating basahin. 1, 2, 3. Paraan para pumantay sa Diyos. Yan ang ating ngayon tatalakayin ngayon. Sabi po rito, kapag ang tao may problema sa kanyang asal o saloobin o attitude, sabi mo nga sa katabi mo, attitude. Yan, if he has a problem, attitude problem, ang talagang problema niya ay kayabangan. His real problem is arrogance. If someone has an attitude problem, the bottom line talaga problema niya, meron siyang kayabangan. Amen? Sabi po rito, ang masamang asal o ng saloobin ay katunayan ng kakulangan ng pagpapakumbaba. It's a lack of humility. Kapag ang tao po merong attitude problem. Sabi po rito sa Pilipos, ito po ang paraan kung paano tayo papantay sa Diyos. Hindi tayo papantay sa Kanya sa pataas. Malalaman nyo na ngayon. Papantay tayo sa Kanya sa paano? Pababa. Magpapakumbaba tayo.
Hindi mo kayang pantayan ng Diyos pataas. Kasi habang nagmamataas ka, ang gagawin ng Diyos sa iyo, ikaw ay ibabagsak. Pero kung papantayan mo, Panginoon, sa pagpapakumbaba, ito nakakatuwa. The more you humble yourself to God, the more God will exalt you. Amen. Biglang nagliwanag ang mga isip natin, ano? Hindi po kayabangan ang susi para pumantay sa Diyos, kundi pagpapakumbaba. Sabi po rito, ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus. Na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, sabi roon, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin. Nakitulad sa tao, yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang saan? Kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. So, this is the attitude na kalugod-lugod sa Panginoon. Kung hindi natin hawak itong salubin, itong asal na to, we have an attitude problem. But the problem that, the attitude that brings pleasure to God are those people who are humble at heart. Amen? Ang tanong, sabi rito, ikaw ba'y apaw o ampaw? Alam niyo po ba ampaw? Wala laman yun, ampaw. Okay. So it's either ikaw ay apaw o ikaw ay ampaw. When we are most full of ourselves, we are most likely to make full of ourselves. Para po maintindihan natin, Tagalugan natin. Yan. Kapag masyado tayong puno ng ating sarili, doon tayo nawawala sa ating sarili. Amen? The more na napupuno ka ng pride mo, ng sarili mo, palagi mong pinagmamalaki yung sarili mo, the more na hindi ka nagkakaroon ng kahulugan sa mundong ito. Sabi po rito, at kapag puno tayo ng ating sarili, wala nang paglalagyan. Pag puno ka ng sarili na, wala kang paglalagyan ang Diyos ng mga bagay na mas mahalagang dapat mapuno tayo. Pinupuno ng kayabangan ang espasyo sa katauhan natin na dapat mapuno ng integridad. So unless we empty ourselves, God has no way to fill us with divine things in our life. Dito po ang sinasabi ng Panginoon, kung kailan ka empty, tsaka ka ngayong gagawin ng Panginoong puno. Pero hanggat puno ka, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagpapala. It's only when we are empty of ourselves can God fill us with His presence. Praise God. Kailangang mawala ang iyong sarili para mapuno ito ng presensya ng Panginoon. Talakayin po natin. Ang natuturuan, hindi yung nagtuturo. Ayan. Tanging ang natuturo ang puso ang yayakap sa katotohanan na kailangan sa bawat sandali. Kung hindi ka, sabi po rito, kung hindi tayo natuturuan, hindi tayo magbabago. Kung ayaw nating makinig, hindi tayo pwedeng matuto. Kaya nga tayo tinawag na disipulo dahil ang disipulo ay mag-aaral na natututo. Tanging ang disipulo ng buhay ang matututong mabuhay ng maayos. At kahit pa ang talino, disiplina, konsentrasyon at determinasyon ay lubhang mahalaga para matuto, isa pang katangian na nagpapahalaga at ito ay ang pagpapakumbaba. Mahirap turuan ang isang taong nagmamarunong. Tama po ba yon?
Kung kayo po ay merong gustong turuan tao, tapos yung tao na yon, sabi, hindi, alam ko na yan, alam ko na yan. Nakakainis turuan yun. Amen? Naalala ko yan, yung meron pong barkada po ako, yung anak niya, magtitimpla po siya nung milon. Alam niyo ba yung milon? Yung kukudkurin mo yung milon, o silalagay mo doon sa pitse, lalagyan mo ng tubig, tapos lalagyan mo ng asukal. Tama ba yon? Ngayon, nakita nung anak niya yon na nagtitimpla. So sabi niya, Daddy, ako na yan, kaya ko na yan. Sabi, huwag ka muna magulo anak kasi kinukod ko nilalagay. Tapos sabi niya, hindi, tama na yan Daddy, okay na yan, pwede na yan. Nagmamadurunong po yung bata, ang kulit-kulit. Sabi, pwede na yan Dad, pwede na yan. Sabi, hindi pa pwede. Sabi, hindi, pwede na yan Dad. Ang pinabay, sige, inumin mo. Pinainom. Nung ininom, bigla po na yung mukha niya, natabangan. Sabi niya, Dad, may kulang. Sabi sa'yo, wala pang asukal. Inom ka ng inom eh. Nagmamadali siya. Tapos ito pa, mapaglamang tong anak niya eh. Bumili ng cake, chocolate cake. Tapos sabi ngayon nung nanay, may natira pong chocolate cake eh. Sabi, may kapatid siya ng pangalawa. Sabi, sige, kakain tayo ng cake. Tapos sabi niya, sinong gustong maghati? Sabi nga, tuwan-tuwa yung panganay. Sabi niya, Nanay, ako maghahati. Tuwan-tuwa siya kasi ibig sabihin, kung sino yung una maghati, parang nag-iisip siya, makakalamang. O sige, ikaw maghati. Ang ginawa nung hati niya, nakita niyo po yung kalahati nung ang laki po nung isang parte. Hinati niya yun. Yung talagang sinadya na yung isang parte malaki. Kasi nasa isip niya, pinahati ako ni nanay. Sabi niya, nung pinahati ngayon ng nanay sa kanya, nung mahati niya, sabi niya, ito akin to, op. Diba? Sabi ko sa iyo, ikaw maghahati. Oo, nay, ako nga. Pero hindi ikaw ang pipili, kundi kapatid mo. Bigla siyang kamot ng ulo. Ikaw ngayon bunso, anong pipili mo? Siyempre, kinuha ng bunso yung malaki. Naisahan siya ngayon kasi nagmamarunong siya eh. Akala niya, kaya niyang goyoin ang mga tao sa paligid niya. Mahirap turuan ang isang taong maraming alam sa ulo. Pag puno ng iyong ulo ng maraming bagay dito sa mundo, mahirap nang tanggapin ang banal, dalisay at purong katotohanan ng Diyos. Praise God. Sabi po dito sa Colosas 3:12-15, kaya nga, sabi po rito ng ating Panginoon, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain. Take note pusong what? Maawain. Maunawain, At ang kabutihan, kapakumbabaan ng pag-ibig, ng kaamuan at pagtitiyaga. Magbatahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kapag ang sinuman ay may hinaing sa kaninuman. Kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, ay gayon din kayo magpatawad. Higit sa lahat ng mga bagay ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, Christ came here to be a model, to be an example. Hindi po siya magpepersa ng sarili niya sa atin. Hindi po pipilitin ng Panginoon ang kanyang mga katuruan sa iyo. Ang gagawin lang ng Panginoon, pagkaturo niya, gagawin niya. Ang nais niya lang gawin mo, sumunod ka. Kaya nga palagi ang kanyang invitation, come, follow me. Paborito niya palagi sinasabi sa mga tao yun, come, follow me. Bakit? Kasi I follow my Father. Whatever my Father does, I do. Kung anong inuutos niya, yun ang sinusunod ko. Kaya habang kung anong ginagawa ko, yun ang gawin mo, sinusunod mo na rin ang Panginoon. Christ is the perfect example of obedience. Again, alam nyo, isa pa ho ito na minsan nakakaligtaan natin mga Kristiyano eh. Palagi natin sinasabi, the most powerful Christians are the prayerful Christians. Tama po ba yun?
Sinasabi natin, ang pinakamakapangyarihan daw mga Kristiyano, yung mga Kristiyano na nanalangin. Yes, meron pong konting katotohanan doon, pero hindi entirely correct. Hindi po entirely correct na the most powerful Christians are the prayerful Christians. Kasi ang tunay po makapangyarihan mga Kristiyano, the real and more powerful Christians are the obedient Christians. Kasi pwedeng pray ka ng pray, pero hindi ka sumusunod. Ang totoo, pag pray ka ng pray at hindi ka sumusunod sa Panginoon, para ka lamang sabihin nating bentilador sa harap ng Panginoon, mayabang lang. Salita ng salita pero walang laman, ampaw. Amen? Kapatid, kung satsat lang tayo ng satsat pero hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, ito'y isang uri ng kayabangan. Praise God. Anong bigla tayong tahimik ngayon? Prayer is a relationship with God that absorbs His instruction. Not us giving instruction to God. Ulitin ko po, ang panalangin daw po ay ang pagtanggap ng kautusan ng Diyos. Ang panalangin po, hindi tayo ang nag-uutos sa Diyos. Kasi minsan baligtad eh. Yung prayer natin, parang ginagawa natin si Lord na waiter. Tayo, order ng order. Kaya imbis na tawagin natin siyang Panginoon, ang ating tawag sa Kanya, Panginoon. Amen? We must submit ourselves to God.